I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I have to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it more.
Kayo, ito paano? Wala mo punto doon. Saan natin? Sa amin, yayos ko yung dali. Tignan lang kayo ng paa. Ayun yung ulo. Bibilihin natin. Ito yung ulo. Okay na. Sarap. Affliction, and they're going forth from us after destruction, but they are in peace. For if before men indeed may be punished, yet it is their hope full of immortality. Cast as a little, they shall be greatly blessed, because God tried them and found them worthy of himself. As gold in furnace, prove them, and a sacrificial offerings took them to trust in him shall understand truth, and the faithful shall abide with him in love. Because grace and mercy are with his holy ones, and his care is with his elect. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Everything has been given over to me by my Father. No one knows the Son but the Father, and no one knows the people you who are needy and find life burdensome, and I will refresh you. Take my yoke upon your shoulders and learn from me, for I am gentle and humble of heart. You souls will find rest, for my yoke is easy and marunong magmahal. Hindi dahil sila ay marunong magkaruga ng mga anak at magka-araw. Ang mga ito ay maaaring magawa ng inyong magulang. So ano ang dahilan at tinatawag ang ilan na magulang? Magulang ng kanilang mga anak. Sila ay magulang dahil sa kanila nanggaling ang buhay ng mga supling at hindi nanggaling sa iba. Yan ang dahilan ng kanilang pagiging magulang. Gulang, age. Ibig sabihin, mayroon silang advantage because of their age. Pwede na isilang o isinilang nila. So yan ang dahilan ng pagiging magulang, hindi ang dahil marunong magmahal o magkaruga. Kaya may sinabi ko nagagawa ito ng iba kahit may hindi magulang, kahit may hindi karuga. Nang magturo si Jesus, ipinakilala niya ang Diyos na Ama. Kaya sabi niya, kung kayo nanawagan sa Diyos sa tingin ng Ama namin. Kung ang Diyos ay Ama, siya ay magulang. Ang kanyang pagkamagulang ay kagaya ng ating mga magulang.
pinagmulan ng ating buhay. Magagawa ba ng Diyos na ibigay ang kanyang buhay? Kung magagawa niya yon, kung gawin niya yon, kung sakali, ang buhay na yon ay walang kamatayan. Hindi kagaya ng galing sa ating mga magulang, may kamatayan. At lahat tayo ay may nakatakdang panahon para sabihin niya sa darahan. Eh, wala sa atin nakakatanggap ng notice galing sa langit na hindi galing dyan. So, kung ang Diyos bigay niya kanyang buhay, walang kamatayan niyo. At kung ngayon ang kanyang ibigay, may kalakit rin na walang hanggang kaligayahan. Ganap ang kaligayahan. Ang buhay na tinanggap natin sa ating mga magulang dito sa lupa, hindi ganap ang kaligayahan. May ginhawa, pero may hirap. May kaligayahan, pero may kalungkutan. May kalusugan, pero may karamdaman. May buhay. Subalit, kasi dami ng buhay ang potential death. Kaya napakaangkop ng palit ng tinatawag na mabuti at napakabuti para sa atin. Sabi ni Jesus, I came that you may have life and have it abundantly. Ibig sabihin, walang uno. Ang buhay natin dito ay may pagkukunan. Na, iyan ang loobin ng Diyos na bahaginan tayo ng kanyang buhay. Kaya tayo hinihinayan. Kaya kahit na yung iba ay nagpalay sa atin, ay nagbibigay pa rin sila. Dahil sa napakahalagang consequence ng binyag. Design iyan ng Diyos. Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay nagiging adopted children. At kung adopted, entitled to an inheritance. Iyan ang paraan kung magkaroon tayo ng karapatan sa pamana ng Diyos. Kinailangan binyagan tayo. So may ng binyag tayo naging adopted children. Hindi tayo pwede magtunay na anak ng Diyos dahil si Kristo lang ang bukto na anak dahil siya lang ang anak ng Diyos din. Tayo ay at most, at least, ang pun dahil tayo ay anak ng Diyos na tako lamang. Now, wala tayo ang maaaring pinakamataas ng ambition ng Diyos. It is reasonable to desire it dahil yan din ng Diyos para sa atin. Now, pamana. Dahil sa binyag, tayo ay nagkaroon ng karapatan sa pamana ng Diyos. Pamana. Kapag pinag-usapan ng pamana, mga tao, nasa isip nila ay at yun ay, kung may yumao at may naiwang paghahati-hatihan, yun ang nasa isip nila ng pamana. Kadalasan nakakalimutan kung paano natin pamana. Ang number one type natin pamana ay walang tutulungan buhay mismo na ninana natin sa mga. Yan ang number one type galing sa kanila. May number one type ang galing sa Diyos. Nakita natin yung pagkakaiba. Number one type. Ang second type na pamana ng ating mga magulang ay maring lupa o maring pera sa bago. At kung ano man pwede ilagay dyan sa lupa. At nakakagyan tayo, wala pa tayo mamanahin na galing sa Mars o sa Saturn. Ay wala pa nagagawin yun para masawa sa pamana. For example, ang second type na pamana ng Diyos ay ang langit. Langit. At tungkol sa langit, sabi ni Jesus, no eyes have seen what God has reserved for those who need us. No eyes have seen except the one who came from heaven. Ang tinutukoy niya kanyang sarili. Siya nang galing doon, nakita niya kung nanando. No ears have heard. Wala pang tayo na narinig tungkol sa mga nando na inilaan ng Ama para sa kanyang mga pinama sa mga nakapagtap. Except the one who came from there. Siya ang galing doon, siya ang nakakita ng karinig. And therefore, sabi niya, believe in me. Trust in me. Do not let your hearts be troubled. Even by death. Even by the death of anyone. Even by the death of the most beloved we have become. Do not let your hearts be troubled. Believe in my Father also sometimes. Why? In my Father's house there are many mansions, I go to prepare a place. Yan ang magandang balita para sa atin kaya tinawag na magpunta
ito ay magbigay sa atin ng consolation sa mga pagkakataon kagaya nito. Kung akala natin tayo ay nawalan ng napakahalaga sa ating buhay. Tingnan natin ang halimbawa ni Maria. Ang ipinakita ni Maria ng pahirapan at papatay ang kanyang anak. Nandun siya sa paanan ng krus, nakita niya ang lahat, kaya siya tinatawag na Lady of Sorrows, at least 7 sorrows ang kanyang naranasan. Pero sa kabila ng lahat ng yan, katabi niya si John na ang sinulo bilang writer ay ahil, ibig sabihin, matalas ang kanyang pakiramdam, walang nakakatakas sa kanyang pananaw o observation. Wala siyang nabanggit na narinig niya ang hindi ni Maria. Wala siyang narinig o wala siyang nabanggit na narinig. Pero tayo, ang kadalasan, hindi lang ang hindi marinig natin, hindi lang ang iyak, kundi ngawak. Bakit walang ingay si Maria? Dahil isinabuhay niya yung turo ni Jesus. Sabi ni Jesus, blessed are the meek. Blessed mo Father ang mapagtiis. Paano tiniis ni Maria ang lahat ng yun? Ang description sa Bible ay, she kept everything in her heart. She kept everything in her heart. Tayo kapag hindi nasasarili sa puso, tumalabas sa bibig. Ang iba nakakarating pa sa media, sa TV, sa radyo, sa diary. Dahil hindi masarili. Sa tinitingnan natin si Mary as model sa harap ng napaka-tragic na kamatayan ng kanyang mag-iisang anak. Sa kabila ng lahat ng iyon ay walang narinig si John na narinig niya at nakita na natin ang parabiang dahilan dahil isinabuhay ni Mary ang tulong is blessed and meek, mapalad ng pagkikilis at ganyan iniis ng lahat ng iyon. Kaya tayo, kung inyong suriin mabuti, hindi pa tayo nasiya na lumabas sa bibig, nakakalabas sa body ni gesture. Kaya ito sa observation ko sa mga maraming paglilibig. Ang iba ay tutulog-tulog, lalo na kung sa may sasaw, walang nasasaw yung hindi naman tutulog. Sa pananalita pa yun, baka sabihin na antipatiko ng paro, naman simpat siya. Pero ang aking homily ay based on the model shown by Mary. Si Mary ay ganito, hindi siya nag-take advantage na isang maagap at maliksing binata siya. Hindi siya nag-take advantage na operation sa ulit ni John. Bakit? Ayaw niya na maging negative model. Kung sakali hindi namatay si Maria, nadoble sana ang pagod ni Michelangelo. Dalawang piyat ang gagawin mo. Isang namatay, isang namatay. At maligito tayo kung model. Paano ba malalaman dito kung full na? Maglalagay ng ang mamatay ay sign of martyrdom. taste ng gano'n. Ang himatayin ay Lapit na ako sa ito. lack of understanding of our focus beyond this. Matagal pa naman ito. Kaya nga naman to tell us that aside from this life, there is another one much better. Pero kahit na much better than this, pag-open mahalaga sa Diyos na pakalagahan natin ito. This is not the best life, but nevertheless, when God created everything, sabi niya, He so originally created us good. This is good. Alright? Not the best, but it is good. Kaya gusto niya, maximum ang pakagamit niya sa atin ito. Maximum. Kaya bawal ang pumatay, bawal ang pag-suicide, bawal ang maglaglag ng bata, bawal ang maging careless sa kalusugan. Bakit? All these things would shorten our use of the gift. And naturally, so nevertheless, it is a gift from God. At palatanda ng utang loob, gratitude, kung pangalagaan natin yan. So, sa pagkakataon ito, sa halip na labis na magkaroon natin, pagpasalamat natin ang napagagandang ginagawa ng Diyos. Sa pagkakataon ito, nandito tayo para gawin ang nag-iisang maaari natin magawa na nakakatulong sa kaluluwa ng iwa. Isa lang ang maaaring magawa ng mga buhay, kaysa lang mga magawa sa langit, na ang real health in a soul. Yun ay ang manalangin. Hindi kayo nagkakapag-isa dahil ito ang number 1 prayer. Ito ang panganayang panalangin dahil ito panalangin ng Kristo sa krus. Dalawang sadya. Nang sabihin niya, you do this in memory of me, and this
siya nangangailangan natin mag-alaala dahil wala tayong maidadagdag sa Kanya. Ang Kanyang provider ay ang Diyos mismo na Kanyang Ama, hindi yung nagtutulong ang Ama. Kundi tayo, ang nangangailangan ng bunga, kung alalahanin natin siya. Ang bunga ng pag-alala sa Kanya, walang iba kundi ang dalawa niyang sadya. Ang dalawa niyang sadya ay hindi ating kapatawaran ng kasalanan. Pangalawa ay ang pamanahan tayo ng first tayo. Pamana. Ang sabi Diyos, ang kanyang buhay. Sa New Testament, ang unang tema na inihatid niya nila is ay repentance. On the part of the sinner is repentance. Dahil sabi niya, darating ang higit ko sa akin, at yun naman ay yung sa parte ng offended ang Diyos. Doon ang parte ng mercy, forgiveness. Pag nag-meet ang repentance at forgiveness, nagkakaroon ng reconciliation, God forgets his sin. The soul is purified. Now, karapat dapat na itong magtanggap ng kanyang regalo. Ang life is the total eternal happiness. Ang kaluluwa ay iniahambing ng Biblia sa container, vessel o lalagyan. At kinaugalian natin na bago ilagay ng content, tinitingnan natin yung lalagyan baka may iba nakalagay. At kung ito ay incompatible sa nature ng content, we have to remove it. Right? Para sa Diyos, ang hindi dapat yan ang kasalanan. Kaya yan ang una dapat na alis. At kapag nawala na yun, pwede nang ibigay yun. Sabi, I came that you may have life and have it abundant. Ang drum, kung puno ng tubig, pagsalot natin, nababagod na yun. Pero kung abundant, ibig sabihin umakapaw, kahit ilang beses tayo sumalot, lagi puno yun. At ganyan ang buhay ng Diyos. Walang nababawas. Kahit nag-aamang ang bigyan niya, ilan nabawas sa Kanya, at yung naibigay sa bawat isa ay kasing dami ng nasa Kanya. Kaya ang napakagandang pag-asa natin ng Kristiyano. Kaya sabi niya, don't let your heart be broken. Not by anything. At nire-echo ito na St. Paul. Parang yung dapat ito sa mga. So, sa pagpapuri natin ng ating pagpilihan, sumalig tayo sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit si Maria ay matapad doon na nakatayo. She always knew we put to side of it with God. Ganon siya. At kung meron siya hindi naintindihan, tatanong siya. Paano yan? Kaya din sa nakakamilay ng palitan. Gaya niya. At kapag nakulawaan na niya, okay, kagaya ni Jesus, ang ating Diyos na, let it be done to me as you wish. Let it be done to me according to your word. Not mine, but yours. So ganun ang inaasahan sa atin. Nang sa gayon ay malulog ang Diyos, ipagtulog sa atin, ang ikalulugod niya may pagtulog sa atin. Thank you. Paano malalaman pa kung nandun kay bayo mo asawa nila? Kunin mo kaya? May isang bala pa din.
share some of us about you guys. Graduated with the class 37 of the Philippine Military Academy. We were 13, actually 21 originally, but 13 graduated, and the 8 were commissioned a day after graduation. My father passed away March 29 this year. The year before this, we had one classmate, Bienvenido Ferrer, who died also. So out of the original 13, just to show you how close the Philippine Military Academy Class 37 is, we have both of the surviving classmates present. Please give a big hand of applause to General Ernesto Mata and General Simplicio Rivera. Sa mga apo sa tuhod, si Colonel Alfonso Roberto, you can be proud of your brother. After graduating from the academy, we were sent to Camp Taong, Lahat Pampanga for training in our field. It was in the Second World War. In fact, some of you may have known he lost an eye during the Second World War. After the war, he continued with the service to his country until his retirement sometime in 1958. The only wish I could have is some of his heirs, heir apparent, to follow his footsteps and serve the country. Unfortunately, on our side, my brother and myself entered the Casino also in class 17, brother 63. After that, we lied that hopefully the future generation ilang po. Maraming po, and the Roberto family, Tita Rossi, Tess, our deepest condolences, not only from my family, but from the whole class of PMA class 37. Receive his soul and present him to God the Most High. Give him eternal rest, O Lord, and let your light shine upon him forever. Receive his soul and present him to God the Most High. May the souls of all the faithful departed, for the blessed God rest in peace. Amen. Responsory. The response is, in mind to the God of the blood, Christ is repaid for us. We ask this through Christ our Lord. Amen. Family and relatives, please take seat. I know you are near, standing over each son, my son. Oh, and you lead me in grace everlasting.
Daw po natin tatagan po. Sir, thank you very much.
Yan yung may battery. Nagbi-blink ba? Oo, yung battery. Oo. Patay mo na. When all the songs are out of tune and all the rhymes ring so untrue, when I don't find the words to say the thoughts I long to bring to you, when I hear lonely singers who are just as lost as me,